Hello traders, hello friends, welcome again to my channel. I'm Coach J and syempre market updates ulit tayo for today on the pairs that are included in our watch list like gold, euro USD and GBP USD. Okay, so silipin muna natin ang Forex Factory. So ngayon ay May 29, meron mamaya sa AUD na CPI, tapos sa Euro all day German Prelim CPI. Okay, so watch out tayo. Tignan natin ang magiging resulta. And tomorrow, meron din naman sa USD. Ayan, very important din ito. Kaya, always careful sa ating pagde-trade, especially if meron high impact news. Yan. Okay, so simulan na natin dito sa gold. Ayan. So, simula na lang ulit ako sa daily. Ayan. So, dito sa daily, nagplot ako ng mga support and resistance. Okay. So, syempre, ang pinaka-best pa rin na support dito sa gold ay itong 2300. Okay. Dito sa area na to, kaya lang syempre daily to, medyo matagal-tagal na antayan nito. And also, meron din akong na-plot dito bandang 2330 na area. Okay? Overall ay bullish pa rin naman tayo kay gold and nasa correction pace lang muna siya for the time being. Okay? 15 minutes if makakakuha tayo ng trade opportunity today. Okay. Looking at the 15 minutes, ayan. So, kita nyo naman, ito lang yung ginagawa ng price ngayon. Yan, very choppy siya. Nagko-consolidate lang siya dyan sa area na yan. Okay? So, ako ay yan. Okay? So, ako aabangan ko siya dito sa level na to, no? Level ng 2370 for a possible sell opportunities. Okay, so bakit dyan yung immediate resistance na na-plot ko? Dahil kita nyo naman nandyan yung tinatawag na supply level. Okay, so nung dumating dito ang price, nagkaroon ng very impulsive move to the downside. Okay, kaya magandang area talaga ito to look for a sell opportunities. Okay, pero sa ngayon ang price ay nasa gitna lang nitong range na to, no? And then slowly nagkakaroon siya ng move to the upside. Kaya if titignan natin ay uptrend siya. Alright? Okay, so pwede rin tayong mag-look na opportunity once the price reach itong 2340. Okay, so pag na-reach niya yung price dito, I will look for a buy opportunities and target ko tong 2370 muna. Kasi mas maganda syempre na buy level. Okay, so two options ang tinitignan ko rito. Magsasell ako dito sa area ng 2370 and magbabay ako dito sa 2340. Ngayon, if na-break niya pa rin ito, ayan, dito talaga magandang level sa may area ng 2300. Okay, so always wait for the confirmation candle para sure. So that's gold. And then proceed na agad tayo sa euro USD. Yan. So dito sa euro USD, looking at the daily time frame, okay, so nakakita tayo ng bullish flag or bear flag. So, actually kahapon nag-trade ako tapos tumaas na siya rito. Kaya lang hindi ako nakapag-manage ng trade tapos ayun, bumaba na siya. Okay? And ang target ko kasi ay itong resistance na to. Yan, na nasa daily, which is malayo pa talaga. And also yung aking SL ay dito sa may area ng 70%. Right? Yan. Tapos, so bullish pa rin naman ako dito kay euro USD. Ayan, dahil nagkikreate pa rin naman siya ng series of higher highs and higher lows. Wala pa naman din any reversal pattern na magsasabi na magkakaroon siya ng deeper pullback. Okay? Yan. So sa ngayon, ang tingin ko ay pullback pa lang naman to. Sa ngayon, kasi pa lang naman, Asian session and kaka-start pa lang ng London, okay? So, tignan natin ang volume, especially merong high impact news. Looking at the 15 minutes,
Yan. Okay. So, ayan, no, and then, actually, kanina nag-additional buy pa nga ako rito kasi, so, dito ako banda nakapag-trade. Saan ba yung ano ko? Yan. So, nung nakita ko kasi itong rejection na to, itong tweezer bottom. So, dito sa area na to, nag-trade ako. Tapos, yun, tumaas naman. Kaya lang, hindi ako nakapag-manage ng trade. Pero, okay lang yun. Tapos, kaninang morning, nakita ko nire-reject niya ulit ito. So, possible na niretest niya lang itong breakout point nitong parallel channel. Medyo lumalakas ang ulan pala sa labas. Ayan. So, nag-additional trade ako and I was able din na share ko ulit ito sa aming Discord community. Okay? Yan. So, if ever po na interested kayo, pwedeng-pwede kayong sumali sa amin. Okay? Yan. Alright, back to analysis. Here in the 15 minutes, ayan, so sabi ko nag-additional trade pa ako, pero ang akin munang TP ay dito na lang muna. So, iyan yung aking trade na ito muna yung aking siguro target na TP. Okay? So, that's for Euro USD. Next naman, GBP USD. Looking at the daily time frame. Yan. So, dito sa daily, ganun din, GBP USD ay uptrend pa rin naman dahil nagkaroon ng breakout sa resistance na to. So, ako gusto kong sabayan ang pag-buy pag nagkaroon ulit ng retest dito sa area na to. Okay? So, sa ngayon kasi wala pa. Looking at the 15 minutes, yan. So, eto na. Nagkaroon na ng double bottom dito. So, magandang level din yan kasi halos na-touch niya naman itong previous support na to. I mean, previous resistance na to. And now, acting as support. Okay? So, pwede naman kayong mag-enter short lang. Siguro, nasa around ilang pips lang to. And siguro pag nag-pull back ulit bandang dito, and then ang target mo na natintin nyo ay itong recent high. Okay, so ilang ano rin to, nasa 35 to 40 pips din. Ayan. Okay, tapos sige, medyo bigyan natin ng room para just in case na magkaroon ng volatility. Ayan, pero okay, okay naman na dito yung magiging SL ko. Alright, so hintayin pa natin si GBP USD. Okay. So, hindi pa siya pumunta dito kasi sa level ko. So, i-observe ko pa. Ayun lang, thank you very much. I hope marami ulit kayong natutunan dito sa video na ito. Thank you and bye-bye!